Ano ba yan? Ito po, tatanggalin ko lang. Di ba? Tatanggalin ko lang kasi naka-charge eh. Oy, Mablitsudo, maraming salamat yung pabuhay naman ng 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Naku po. So ito na mga kababayan, una nating pag-uusapan. Mga kamag-anak, naku po, ano nga ba ito? Mga kamag-anak po ng mga biktima ni Digong sa EGK o War on Drugs ay papunta na pong Dahig, Netherlands. Naku po, Diyos mio, Marimar. Di ba? Diyos ko po, kaya pa ba, mga kababayan? Kaya pa ba ni Digong magdrama? Mamaura, Batain, Miguel of shout out. Kaya pa ba ni Digong magdrama? Kaya pa ba niyang magkumot-kumot ng tae? Kaya pa bang magsinungaling? Nako po, mga kababayan, eto na nga. Eto po, balita po mula sa DZMM. Ito po yung totoo ha. Galit po ang mga Duterte dito sa DZMM. Pagmamayari po kasi ito ni Romualdez. According nga nila, ay bias daw ito. Malapit-lapit na mga kababayan. Ito na. Papuntang Dahig sa The Netherlands ang dalawang kaanak ng mga biktima ng War on Drugs. Patay. Ni Radyo Patrol, Nico Bagzik. Nico! Nako, alaka. Jeff at Rica, buo ang loob ng mga kapatid at anak ng dalawang biktima ng war on drugs na pumunta sa The Hague. Kahit Nako. pa ipinagpaliban ang nakatakdang salang confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte sa Nako. September 23. Nakalikom ng pondo ang dalawang kaanak sa pamamagitan ng fundraising drive na inorganisa ng iba't ibang human rights group na sumusuporta sa mga naiwang pamilya ng mga napaslang tulad ng grupong Respond and Break the Silence Against the Killings o RESBAC na binubuo ng mga alagad ng sining. Nako Ayon po. sa kaanak ng biktima ng war on drugs na si Grace Garganta, handa na silang harapin si Duterte sa ICC 9 na taon matapos mapatay ang kapatid na si Joseph at Nako amang po. si Marcelo. Narito ang kanyang pahayag. Kung hindi kayang mapanagot dito sa Pilipinas, kailangan nating harapin. Katulad niya, hinaharap niya yan sa ibang bansa. So, dapat tayo rin, handa rin tayong humarap. Kasi ganyan naman talaga ang justice. Laging napupuspon, hanggang ngayon, puspon pa rin. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga nagtatanong, ano daw ang function ng ICC sa Pilipinas? Bakit kailangan pa natin makipag-coordinate sa ICC para makulong si Digong? Biruin niyo mga kababayan, yung missing sa Bungero, walang nakukulong. 'Di ba? Yung nagnakaw sa confidential fund, wala ring nakukulong. Yung korupsyon sa flood control sa DPWH, walang nakukulong. Si Digong pa kaya? Kung dito sa Pilipinas yan ikinulong, makukulong kaya yan? Loso. Yeah? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dito sa Pilipinas, no? Kapag may kaya ka, yeah? Kapag may kapangyarihan ka, walang batas sa'yo, ikaw ang sinusunod ng batas. Ang batas sa Pilipinas para lang sa mahihirap. Kapag may kaya ka, mayaman ka, hindi ka batas. Pera ang labanan sa ating bansa. Yun ang totoo, mga kababayan. Yun ang katotohanan. Kaya saan po ba tayo lalapit para sa magkaroon tayo ng hustisya? Much better po sa ibang bansa. Much better po sa International Criminal Court. Diba? Ma'am Elina, Ma'am Evelyn Caule. Dapat lang talaga. Kasi kung dito sa Pilipinas yan mga kababayan, kung hindi man yan makulong, hospital arrest. Kung hindi man yan hospital arrest, house arrest. Walang mangyayari. Dito sa ating bansa mga kababayan, no? With all due respect kay PBBM, mga kababayan, dito sa ating bansa, isa lang masasabi ko, walang kwenta. Yun talaga. Yung justice system sa ating bansa, palpak. Puro lang pasikat. Puro lang magaling. Puro lang ganito. Puro pa preskon. Totoo naman. Yeah? Tignan mo, pagdating sa Supreme Court, puro pa preskon. Pagdating sa Department of Justice, puro pa preskon. Pagdating sa Senado, puro pa preskon. Pagdating sa Kongreso, puro pa preskon.
Ano bang dapat nating gawin para matigil yan? Palitan ang konstitusyon. Itigil na yung lumang sistemang pamumulitika sa ating bansa. Palitan na natin yan. Bakit ang Singapore? Bakit ang Amerika? Hindi naman sila nagkaroon ng katulad sa atin. Sa Amerika may nakita kang kagawad at barangay chairman? Wala. Sa Amerika nakakita ka ng tanod? Wala. Sa Amerika nakakita ka ng napakaraming government official? Kunti lang. Sa buong bayan, sa buong walang barangay sa Amerika. Meron sa kanila town. Di ba? Oo. Instead of barangay chairman, instead of tanod, instead of kagawad, city councilor, ang sa kanila sheriff. Sa madaling salita, police. Kasi simple lang Magsasahod ka ng barangay chairman. Magpapasahod ka ng barangay kagawad. Magpapasahod ka ng tanod. Magpapasahod ka ng city councilor. Di ba? Tapos pag may gulo, yan bang chairman, tanod, kagawad, city councilor? Ang pupunta kung may gera? Police. Di ba? Pag may gulo, tatakbo si tanod. Pag hindi kaya ni tanod, tatawag kay kagawad. Pag hindi kaya ni kagawad, tatawag kay chairman. Tapos sinong huling hahantungan? Pulis. Sayang lang ang pinasahod kay tanod, kagawad, chairman, city councilor kung si pulis lang din naman. Ang susugpo. Diba? Kaya tayo naghirap Dadagdagan pa ng, Diyos mio Marimar, iski chairman. Meron pang iski kagawad. Katulad nga niyan, may nabalitaan ako, iski federation gumastos ng 17 million. Nagpupunta lang ng Thailand, 17 million. Magsiseminar ka lang sa Thailand, 17 million ang gastos. Sa bansang Saudi din, mga mutawa, pulis lang. Di ba? Kaya continue. Pero kapag hindi kumikilo sa mga biktima, walang mangyayari. Di ba? Yan ang pahayag ng isa sa kapatid at anak ng biktima ng drug war. At kahit pa Kaya sa totoo lang mga kababayan, dito sa ating bansa, walang justice dito. Ang nandito sa atin palakasan, pirahan, kayamanan ang pinapairal dito. Ako, kakagaling ko lang sa Hong Kong, wala naman ako nakitang barangay chairman doon. Wala din akong nakikitang barangay kagawad, wala rin akong nakikitang tanod. Pulis, oo. Pero bakit napaka-safe naman sa Hong Kong? Wala namang gulo. Di ba? Walang nakawan, walang snatcher, walang akyat bahay, walang bugbugan. Pulis lang ang nandun. Di ba? Kaya po tayo mga kababayan, naghirap. Kasi instead na yung mga barangay official, di ba? Sila po yung dagdag pabigat sa ating bayan. Totoo yan. Walang kwenta yung barangay kagawad, walang mga barangay officials. Putang ina, pag may ayuda, paghahatian pa. Imbis na mapunta sa tao, pupunta muna sa kanila bago sa tao. Minsan, unahin muna pamilya nila, lahat ng kamag-anak, bago yung iba. Tapos, pag hindi ka pabutante, di ba? Tingnan nyo. Kaya kailangan talaga natin, mga kababayan, baguhin ang institusyon ng ating bansa. At kailangan natin mapanagot ang mga dapat managot. Katulad kay Digong, kung hindi ang ICC ang nagkulong dito, baka hanggang ngayon, pagmumurahin lang niya si Marcos. Paliban ng confirmation of charges ng dating Pangulo, dalangin niyang maging malusog si Duterte para mabigyan pa ito ng pagkakataong pagbayaran ng kaso sa kulungan sakaling siya ay mahatulang nagkasala sa kasang crimes against humanity. Diba? Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na nga. Ilang mga kaanak, ilang mga kaanak na patungong dahig. Diyos ko, mga kababayan. Dito na ma-intonsis, ang tawag dyan mga kababayan, dito na maunsame ang buhay ni Digong.
O sa Korea, kahit maiwan mo lang cellphone mo sa grocery kahit 1 week pa dun, hindi nawawala. Naku, mamilindarihin siya dito sa Pilipinas, mag-iwan ka ng tinga, pati tinga mo, nawawala. Diba? Diyos mio, Marimar. Dahil sa hirap ng buhay yan. Imbes na yung pampasahod sa napakaraming mga opisyalis sa barangay sa buong Pilipinas. Imbes na ipatayo dapat yan ng hospital, paaralan at pang-ayuda sa tao na pupunta sa mga putang ina, na mga buwaya sa gobyerno. Totoo yan, mga kababayan. Katulad yan, Congress. Napakaraming congressman, putang ina. Pero ang nakikita kong gumagalaw, 7-10 lang. Asaan sila? Totoo yan, mga kababayan. Di ba? Napakaraming congressman. Oo. Biruin ninyo ang congressman, 300 plus yan. Di ba? Asaan yung iba? Kaya eto, mga kababayan, hanggang kailan kaya ni Digong? Hanggang kailan si Digong magdrama? Hanggang kailan si Digong gumawa ng istorya na siya'y nakakalimot na putang ina niya? Yeah. Kamakailan lang, wala pang 2 linggo, nandun ang 4 niyang anak. Yeah. Pinag-usapan pa nila kung ano ang nangyari sa Pilipinas at sa susunod na eleksyon kasi tatakbo ang anak niya at ang kanyang mga apo. Yeah. Tapos magulat na lang tayo, ang balita ng anak niyang bunso na si Kitty, okay lang daw ang tatay niya, normal lang daw sa isang matanda na 80 anyos. Pero pretty sure okay naman daw. Maniniwala na sana ako, mga kababayan, na si Digong ay nakakalimot na. Oo. Pero bakit si Kitty nagpaiba na ng hitsura, nakikilala pa? Diba? Maniwala kayo, mga kababayan. Diba? Diba, Ma'am Elena Garcia? Maniniwala na sana ako na si Digong nakakalimot na. Pero bakit yung anak niyang si Kitty nagpaiba na ng hitsura, nakikilala pa? Kanino ka maniniwala? Sige nga, paki-comment, mga kababayan. Maniwala na sana ako eh. Di ba? Sabi ko nga, resulta na yata ito ng katandaan. Oo nga, nag-uulyanin na yata ito. So maniniwala ko kasi 80 na eh. Ang tanong, kung si Digong hindi nakakakilala, bakit ang anak niyang si Kitty nagpaiba ng hitsura, nakikilala pa? Sinong ginawa ninyong tanga? Di ba? Nicholas Kaufman, kung ako sa'yo, maglana ka ng putot. Di ba? Mega love shoutout po, Ma'am Helen Martinez. Di ba? Ma'am Tis Lucas, mega love shoutout. Ma'am Helen Martinez, mega love shoutout. Maraming salamat po sa yung 15 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Di ba? Kita nyo yan, mga kababayan? Maniniwala na sana ako, Sir Mario Manggubat, na si Digong ay nag-uulyanin na. Maniniwala na sana ako na si Digong ay hindi na makakilala, pati ang kanyang pamilya. Nakakalimutan na niya. Pero putang ina nilang lahat. Bakit si Kitty nagpaiba na ng hitsura? Nakikilala pa. Tapos ngayon, biglang magdeklara ang abogado niyang tanga. Diba? Diba? Nag-uulyanin na daw. May nag-comment, magbasa ka po. Kanina pa po ako basa ng basa. Sa topic po tayo mag-focus. 5 minutes na po ang aking nilaan bago mag-start ng topic. Kasi kung magbasa po ako ng puro comment, mawawala po tayo sa topic. Diba? Sa bagay, hindi naman mawawala sa isip ko yung aking sinasabi. Diba? Much better po, pangalan nyo na lang po ang basahin ko kaysa sa comment nyo po. Bakit? Kasi pagbasahin ko lahat ng comment ninyo, di tayo matatapos dito. Diba? Ma'am Linsudo, totoo yan. Diba? Sabi ni Ma'am R. Villegas, diba? Lulo ko nga eh.
Ma'am R. Villegas, 'di ba? Yung lolo ko nga. Diyos ko, yung lula ko namatay, 103 years old. Kung hindi siya natulak ng apo niya sa tuhod kasi naglalaro sa hagdan, hindi siya mahulog at mapilay. Kaya naghiga na lang siya noon hanggang sa nag-bedridden na lang siya. Oh, pero nakakaalala pa naman minsan asaan yung coke. Oo, maniniwala ako na kapag matanda na coke talagang hinahanap kasi yung lola ko coke hinahanap eh. Pero hindi zero Hindi totoo 'yan, no. Sabi ni Ma'am Olivia Castro. Yeah. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, yan si Digong, demonyo yan. Huwag kang maniwala dyan. Oh. Ang mga naniniwala kay Digong, satanas. Yeah? Oo. Kampo ni Lucifer. Hindi niyo alam. Oh, si Lucifer, natalo ko. Nakipagdebate sa akin si Lucifer. Oh, natalo ko. Ako ang anak. I am the appointed son of God. Kaya dapat makinig kay sa akin. Si Lucifer, natalo ko. Kaya ako ngayon nasa kulungan. Hindi na ako makaiyot gamit palmolive at lotion na Jergens. Diba? Yung ama ninyo, si Lucifer, natalo ko yan. Oo. Kaya pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Putang ina mo, kibuloy. Oh, biyahing Amerika ka na rin. Yeah? Oo, ganun yan, mga kababayan. Oh, eto.